Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video mga kasari is about usapang utang guys, ang pag-uusapan natin. So, paano ko nga ba guys hinahandle yung mga customer na nagtatangkang mangutang dito sa sari-sari store ko? So, ang utang kasi mga kasari, isa yan kapag hindi maayos yung pag-handle natin sa ating tindahan. Isa yan sa nakakalugi talaga ng isang tindahan or ng isang sari-sari store, yung ating pagpapautang na bigla na lang nawawala si customer at hindi na nababayaran. So, depende sa amount, lalo na kung umaabot ng libo, ang laking kawalan yan po sa atin. So, ito guys, yung mga ginawa ko or ginagawa ko pa rin na patuloy hanggang ngayon. So, no more stress. And yun na yung nangyayari dito guys sa aking tindahan. Hindi na po ako stress. At gaya nga po nung nakwento ko at na-share ko sa inyong vlog dati pa, na talagang super stress po talaga ako sa kapag usapang utang dito sa aking tindahan. Pero ngayon po wala na. So ito po yung mga way na ginawa ko kung bakit nawala dito sa aking tindahan yung stress ko sa utang. So, ang una po sa lahat mga kasari, syempre may note ako dito para naman maipaliwanag ko naman sa inyo ng maayos. Ang utang kasi mga kasari, hindi talaga yan mawawala sa isang tindahan. Nasa sa tindera po yan kung paano nila i-handle yung mga nangungutang sa kanila. So, bilang isang tindera, dapat po matuto po tayo mga kasari na magsalita as a owner ng tindahan. Na minsan kasi guys tayo nahihiyang magsalita, naiisip natin na baka makasakit tayo sa damdamin ng iba, pero wala naman pong masamang magsalita basta po para sa ating negosyo na itinayo, 'di ba? Para po sa atin may kanya-kanya po tayong karapatan para magsalita, and don't be afraid mga kasari to say no sa ating mga customer, sa mga nangungutang. Kasi mga kasari, 'di ba, bilang isang tindera, yung puhunan natin dito sa tindahan, paikot-ikot lang 'yan eh. 'Di ba mga kasari? Tumutubo lang tayo ng kaunti sa mga paninda, sa mga items na itinitinda natin ng retail sa ating mga customer. So kung magpapautang tayo ng magpapautang, I think mahihirapan tayong i-rolling yung kailangang i-rolling sa ating tindahan. Kaya para po sa akin is matuto po tayo at huwag tayong ma-afraid na sabihin kay customer na hindi ka nagpapautang. Ganon. At least kahit papano, dun sa paraan na yun, kahit hindi mo man matupad mga kasari na hindi ka magpautang talaga, yung kahit isa walang nangungutang sa'yo, at least kahit papano, nababawasan yung mga nagtatangkang mangutang sa tindahan mo. Kasi minsan guys, yung mga nangungutang or tumatakbo sa tindahan natin, hindi naman talaga bumibili sa atin. Sadya lang talaga na nagagawi sa tindahan natin para mangutang. At meron namang mga nangungutang na talagang sa iyo bumibili or regular customer mo na. So, ayun po yung number 1 para sa akin, na don't be afraid to say no at ipaliwanag kung bakit hindi ka nagpapautang kay customer. So, sabihin mo na ganito, ganyan, niro-rolling mo lang yung puhunan mo, wala kang malaking puhunan, ganyan. So, pangalawa, huwag masyadong makipag-close kay customer. Yung kumbaga, nagkukwento ko na ng mga pangyayari sa buhay mo, ganito, ganyan. Kasi ang customer, magiging panatag yan eh sa iyo. Kapag nagkukwento ka na ng mga personal issue mo, so, iisipin yan, ay, medyo close na kami kasi nagkukwento na siya about sa buhay niya. So, dyan dadating yung point guys na after how many months or baka nga days pa or weeks, dyan na siya magtatangkang mangutang sa'yo. Subukan na yan mga kasari, at minsan nga ginagawa ka pang basta mahirap magsalita. So, ayun, mahirap talaga makipag-close sa mga customer. Kaya ako guys, kapag nagbebenta kay customer sa mga bagong mukha or bagong nagagawi sa tindahan, hindi ako masyadong nakikipagkwentuhan. Kung ano yun sadya nila dito, kung bibili sila or magpapa-Gcash, ganun lang. Hindi na ako nakikipag-talk sa kanila ng sobrang haba kasi mahirap na guys, na minsan 'di ba, yun nga, feeling nila close na kayo, or minsan baka dumating pa sa point na kapag
nakikipagkwentuhan ka na ganyan, ma-hypnotize ka. Meron kasing mga ganon. So, ayun guys, yun yung pangalawa, huwag masyadong makipag-close. And third, mga kasari, magkaroon ka dapat ng rules sa sari-sari store mo, rules and regulation. Kung hindi man matupad yung mga sinasabi nila na kung kailan nila babayaran, is dapat magtakda kayo ng amount, kung hanggang magkano lang yung kaya nilang bayaran, or kung magkano lang yung pwede mong ipautang. Magtakda ka rin kung anong araw nila dapat bayaran at hindi dapat lalagpas ng 1 week. Kasi minsan guys, umaabot pa ng 1 month, magto 2 months bago magbayad. So talagang yung puhunan mo, tenga sa kanila. Kaya dapat magkaroon, load. So, ayan po mga kasari, meron po lamang nagpa-cash in at nagpa-load at bumili ng mga mineral water. So, balik na tayo dun sa dapat magkaroon po tayo ng rules sa ating sari-sari store. Gaya nga po ng sabi ko mga kasari, bilang isang tindera, dapat may mga patakaran tayo sa ating tindahan para alam ng customer na mahigpit tayo sa pagpapatakbo ng ating negosyo, ng ating tindahan. Hindi naman porket sari-sari store yung ating business, hindi na tayo magiging mahigpit sa ating tindahan. Kasi guys, kung wala tayong rules, talagang yung mga customer is sasamantalahin yung kabaitan mo, kumbaga. Pero hindi ko naman nilalahat mga kasari yung mga customer, dahil meron pa naman din kahit papano na nakakaunawa na yung puhunan natin sa tindahan is pinapaikot-ikot lang din natin. So, ayun po. Ang pang-apat naman mga kasari is dapat huwag maniwala sa mga palusot ng mga umuutang. Meron kasi guys na mga umuutang na medyo garapal ang muka, na kung ano-ano yung idadahilan nila, kesyo wala silang pangkain, wala silang pero alam mo naman sa sarili mo na talagang addict sa online games, ganyan, mas inuuna pa ang pagka-cash in kesa yung bumili ng pagkain. Maraming ganyan po dito mga kasari. Minsan nga tinatangka ding utangin guys ang GCash natin pero tayo talagang inaano natin sa sarili natin na hindi pwedeng utangin ang GCash, lalo ang cash in mga kasari. Load pwede pa, pero yung cash in kasi ang hirap guys kasi kapag GCash pera talagang usapan dyan. Paano kapag hindi ka binayaran tapos pinayagan mong utangin 500 pesos? So, ang laking kawalan po niyan sa atin bilang isang tindera. Kaya, wag po tayo basta-basta maniwala sa palusot. Kasi, hindi naman lahat ng nangungutang po sa atin ay totoo yung sinasabi nila. Madalas, mas lamang pa po yung mga palusot na walang basis. Kumbaga, alam niyo yung mga kasaring hindi totoo. Meron kasi guys, magpapalusot na, kunyari, babayaran ko ng ganitong araw, tapos nagaantay ka ng ganong araw, paasahin ka, hindi naman pala magbabayad. Kaya minsan guys, madalas, wag na tayong maniwala sa mga palusot ng mga customer, lalo na kung alam naman natin yung tunay na kulay or tunay na ugali nung nangungutang sa atin. Pero minsan, wag din po tayong mag-judge, lalo na kung hindi pa naman po natin kilala. So, yun lamang po mga kasari ang ating vlog for today, usapang utang. At sana guys, may nakuha kayo dito sa ating vlog. And kung wala naman, wag na po tayong mag-comment ng hate comments sa ating vlog. So, kung di po gusto ng ibang viewers natin yung mga pinagsasasabi ko dito sa ating vlog, wag nyo na pong tapusin yung vlog. Mag-skip na po kayo or manood na lang po kayo ng ibang vlogger. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys! Thank you so much po sa inyong lahat mga kasari.